Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Edmar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Lolo, mukhang sunod-sunod na yung pasyente mong biktima ng barang . Ano kayang nangyayari? Tanong ng binatang si Edmar sa lolo. Napansin mo din pala, 3 araw na ang nakalilipas. Puro biktima ng barang ang nagpapagamot sa akin. Itong huli, dumayo pa mula sa kabilang probinsya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero malakas ang kutob ko na isang baguhang mambabarang ang gumagawa nito. Pagpapaliwanag ni Lolo Ponce. Kung meron man di dapat malalaman na sa kanto na may baguhan dito sa atin. Pero parang wala naman akong nakita o nadinig . Maaaring hindi pa siya nagpapakita sa ngayon sa mga taga-baryo. Pero alam ko ang ganitong uri ng kaganapan. Baguhan lamang ang may kakayanang gumawa ng ganito. Oo nga mantakin mo, 6 na taong sunod-sunod. At hindi lang yun na po, iisang pamamaraan ng ginagamit niya. Sino kaya ang lintik na yon? Teka, bakit hindi mo pa pinatay, Lolo? Masyadong mautak ang damuho. Sa oras na naramdaman niyang sinisimulan ko ng gamutin ang biktima, kinakalas ng mambabarang ang sumpa, kaya hindi ko siya mahuli. Kung nandito lang sana si Tio Gringo, mas mabilis nating mahanap yung mambabarang na yun . Ako, masyadong abala ang taong yun sa sarili niyang buhay. Lolo, dinalikuran na ba talaga niya yung panggagamot? Sayang naman yung husay niya. Hindi ako sigurado kung ano ang laman ng isipan ng tiyuhin mo. Hinayaan ko na lang sa gusto niyang gawin. Ayokong pilitin ng isang tao sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Kung sa bagay, tama naman po kayo . Nakakapanghinayang lang kasi yung talento ni Tio Gringo. Ay nako, wag na nga muna nating pag-usapan ng taong yon. Nakakasama lang ng loob. Diyan ka na nga muna at magpapahinga ako. Maya-maya darating na ang mga pasyente ko. Wika ni Lolo Ponce. Nang mga panahong yun, nakatira si Edmar kay Lolo Ponce, na kilalang manggagamot sa lugar. Dalubhasa sa panggagamot ng mga napaglaruan ng elemento at barang. Madalas lapitan ng kanyang mga kababaryo para hinga ng tulong, lalo na kapag may nararamdaman ang mga itong sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. May nag-iisang anak si Mang Ponce na tinuruan niya ng lahat ng nalalaman. Ngunit pinili nitong umalis sa lugar para hanapin ang sarili. Ilang taon na din ang nakalilipas simula nang umalis ito. Hindi na umaasa si Lolo Ponce na babalik pa. Ngunit hindi naman nawala ng pag-asa si Edmar. Alam niyang darating ang panahon na muling magbabalik ang tiyuhin sa tahanan. Edmar, ihanda mo na nga ang sala at maya-maya papasok na yung mga pasyente. Siguradong marami-rami na naman tayong gagamutin. Utos ni Lolo Ponce. Lolo, nalinis ko na po yun. Naroon na din po yung mga gamit mo. Tugon ng binata. Mabuti naman. Sandali lang at tatapusin ko lamang ang pagdarasal ha. Sasabihan ko na lang po yung mga tao, Lolo. Maiwan ko na po kayo ha. Wika ni Edmar. Lumabas ang binata upang kausapin ang mga pasyente. Karaniwan sa mga ito, mga parokyano at pinababalik na matanda.
para malaman ang kinalabasan ng unang panggagamot. Ngunit napansin ni Edmar ang isang lalaking nakasuot ng sirasirang sombrero de banig. Doon lamang niya nakita ang taong yun. Kaya naman, hindi ito nilubayan ng titig. Ilang minuto ang nakalipas. Pinatawag na ni Lolo Ponce ang unang pasyente. Pinapasok naman ito ni Edmar. Ngunit hindi pa din inaalis ang titig sa lalaki. Nakakailang pasyente na si Lolo Ponce. Ngunit naroon pa din ang lalaki. Ang buong akala ng binata, nakapila lamang din ito para magpatingin. Ngunit ilang beses na itong nalampasan ng ibang magpapagamot. Dito na nagpasya sa Edmar na lapitan ang lalaki. Habang papalapit ang binata, tila nakakaramdam ito ng hindi maganda at tuluyang bumagsak ang katawan ng binata. Nawalan ito ng malay. Hindi na alam ng binata ang susunod na pangyayari. Nagising na lamang ito na nakahiga na sa mahabang upuan ni Lolo Ponce. Ano bang iniisip mo, Edmar? Bakit mo kinumpronta ang isang taong may mataas na kakayanan? Tanong ni Lolo Ponce. Dito pa lamang naalala ni Edmar ang mga nangyari. Hindi ko naman po siya kinumpronta, Lolo. Papalapit pa lang ako sa taong yun eh. Bigla na lang nandilim yung paningin ko. Tapos yun, hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Tugon ni Edmar. Walang nakakakilala sa taong yon, kahit sino sa mga naging pasyente natin. Pero alam kong may mataas siyang kaalaman. Ang ginawa niya sa iyo ay isang uri ng Tegalpo. Tegalpo? Ano naman po yun, Lolo? Isang uri ng kakayanan. Dasalo salitang binabato sa pamamagitan ng pag-ihip o simpleng pagbulong sa hangin. Normal lamang na mawalan ka ng malay dahil wala kang suot na depensa. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mong tatanggalin ang pangontrang ibinigay ko. Nakakaligtaan ko po kasing isuot. Pasensya na po ha. Pero sino po kaya yung taong yun? Walang nakakaalam, Edmar. Kung maayos na ang pakiramdam mo, magligpit na tayo at nagsipag-uwian na ang mga pasyente. Pinabalik ko na lamang bukas. Ang iba natakot sa nangyari sa iyo. Ay, kung nandito lang sana si Tio Gringo. Wala ka na bang ibang bukang bibig, kundi yung tsuhin mo? Alam mo, Edmar, hindi na babalik ang taong yon. Tinalikuran na niya yung pagiging manggagamot. Hindi naman po tayo nakakasiguro, Lolo. Maaring hinahanap lang ni Tio Gringo yung sarili niya. Ano pa bang kailangan niyang hanapin? Malinaw na ang tadhanang nakalatag sa kanya, pero hindi niya ito makita. Walang makakagamot sa taong nagbubulag-bulagan. Hindi na itinuloy ni Edmar ang pakikipag-usap dahil alam niyang magagalit lamang si Lolo Ponce. Ito ang palaging reaksyon ng matanda sa tuwing napag-uusapan ang anak. Kinabukasan, muling inabangan ni Edmar ang pagdating ng lalaki. Ngunit hindi na ito nagpakita. Sa isip-isip ng dalawa, maaaring napadaan lamang ito at inoobserbahan ang pamamaraan ng panggagamot ni Lolo Ponce. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas, wala namang nangyaring kakaiba. Maliban sa mga tipikal na kasong ginagamot ni Lolo Ponce, nasanay na din si Edmar sa mga sanib at panlalaro ng mga engkanto. Unti-unti na din itong nasasanay sa mga pasyenteng biktima ng barang. Lo, habang tumatagal, parami na sila ng parami ah. Ano bang gustong palabasin ng mambabarang na to? Bukang hinahamon ka talaga yata, Lo eh.
Wika ni Edmar. Yan din nga yung pakiramdam ko, Apo. Pero isang bagay lang din ang gumugulo sa isipan ko. Kung talagang hinahamon ako ng mangbabarang na yon, bakit hindi niya gawin ng harapan? Tugon ni Mang Ponce. Sa kabila ng murang edad, malawak ang pag-unawa ni Edmar sa mga bagay-bagay. Kaya hindi niya tinigilan ang pag-iisip ng mga dahilan kung bakit ginagawa ito ng mambabarang. Ng mga sumunod na araw, napag-utusan ni Mang Ponce ang binata na kumuha ng ilang halamang gamot sa gubat. Kabisado na din naman ni Edmar ang daan kung saan ito kinukuha ni Lolo Ponce. At habang nangunguha ng mga halamang gamot, naramdaman ni Edmar ang pag-init ng suot na pangontra. Dali-daling tumayo ang binata. Hinawakan ang dala nitong itak. Magpakita ka. Alam kong nandiyan ka. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Edmar. Maya-maya ay nakarinig ito ng mga kaluskos at napuputol na tuyong sanga. Napakatapang mo naman. Pero walang magagawa ang talim ng itak mo sa akin. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Simple lang. Gusto kong ihatid mo ang mensahe ko sa matandang manggagamot. Wika ng lalaki. Biglang nanigas ang katawan ni Edmar. Nabitawan nito ang hawak na itak. Pilit iginagalaw ng binata ang mga kamay. Ngunit tila may kung anong nakapigil. Huwag mo nang pilitin pang gumalaw dahil lalo ka lang masasaktan. Sabihin mo kay Mang Ponce, palabasin niya si Gringo kung ayaw niyang matikman ang kalupitan ko. Wika ng lalaki. Habang naglalakad paikot kay Edmar, nagawang igalaw ng binata ang mga kamay at sinubukan itong suntukin ng lalaki. Ngunit kagad itong nakaiwas. Sino ka ba? At bakit kilala mo si Gringo? Kilala ko ni Gringo. At kung gusto niyong matapos na ang lahat ng ito, iparating niyo sa kanya ang hamon ko. Tugon ng lalaki. Matapos magsalita, ay kagad itong naglaho. Sinigurado ni Edmar na walang nakasunod sa kanya. Dali-daling umuwi ng tahanan at sinabi sa matanda ang mga nangyari. Totoo ba ang sinasabi mo, Edmar? Paano niyang nakilala si Gringo? Tanong ni Lolo Ponce. Yan nga din po yung tanong ko, Lolo eh. Baka minsan na silang nagkaharap ni Tio Gringo. Tugon ni Edmar. Baka kung anong kalokohan na naman ang ginawa ni Gringo. Malilintikan talaga sa akin yung tsuhin mo eh. Kaso, hindi nga natin alam kung nasan siya. Wala rin ako magagawa tungkol dyan. Kahit ako walang ideya kung saan nagsuot yung damuhong yon. Gusto niyo po bang hanapin ko siya? Magsasayang ka lang ng oras at pagod, Edmar. Mas makakabuti kung paghahandaan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Lolo, hindi ka ba natatakot na baka sa susunod na pag-atake ng mambabarang na yun, mas malala pa yung gawin niya? Natatakot syempre. At inaasahan ko na ang mga mangyayari. Kaya nga kailangan nating maging alisto. Pag-uusap ng dalawa. Sa kabila ng pagbabawal ni Lolo Ponce, nagpasya pa rin ng binatang hanapin ang tiyuhin. Natatakot ito sa mga posibleng mangyari. Lalo pat nagawa nitong lusutan ang depensa ng suot na pangontra ni Edmar. Hindi mawala sa isipan ng binata ang itsura ng lalaki.
Bigla itong napatayo sa kinahihigaan nang mapagtanto na iba ang taong yon sa lalaking pumunta sa kanila. Dali-dali itong lumabas ng silid at saktong nasa sala pa si Lolo Ponce. Lolo, naaalala mo ba yung lalaking nagpunta dito nung nakaraan? Yung nagbato ng tigalpo sa akin? Ngayon ko lang po napagtanto na magkaiba sila. Nakita ko yung itsura ng taong yun at masasabi ko na iba din yung nakita ko sa gubat kanina. Wika ni Edmar. Sa palagay ko iisang tao lang sila. May kakayanang magpalit ng anyo at manggaya ng ibang imahe ang mga mambabarang. Isa ito sa natural nilang kakayanan. Ginagamit nila ito upang hindi madaling makilala. Kaya huwag kang magpapalinlang. Hindi po, Lolo. Alam kong ibang tao din yung nakita ko sa gubat. Mas magaang yung pwersang ginamit nung una kesa dito sa isa. Ramdam ko yung lakas ng mga tigalpo niya. Pero doon sa una, mapayapa yung pakiramdam ko. Bakit ngayon mo lang sinabi ang mga ito, Edmar? Pasensya na po, Lolo. Ngayon ko nga lang din naisip Mukhang may ideya na ako kung sino ang taong nagpupunta rito. Sino naman po, Lolo? Walang iba kundi ang Tio Gringo mo. Ngayon hindi na ako nag-aalala dahil alam kong nandyan lamang siya sa paligid. Si Tio Gringo? Kung siya yun, bakit hindi niya ako hinayaang makalapit? Siguradong may matinding dahilan sa ginawa niya. Ano man yon, ipagpasalamat na lang natin na kahit papano ay hindi nakalimot ang tsuhin mo. Kaya pala napakapamilyar ng presensya ng taong yon. Kung ganun, nararamdaman mo din pala siya, Lo? Oo, pero hindi ko gaanong binigyan ng pansin. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan nagpatuloy sa normal na gawain ang maglolo. Maraming pasyente ang nagpunta at kagaya ng sinabi ni Edmar, bumalik ang mga pasyente nitong nabiktima ng barang at sa pagkakataong yon, mas malala na ang ginawa ng kalaban. Mukhang nagkatotoo na yung sinabi ng taong yun, Lo. Wika ni Edmar. Hindi ako nababahala, Edmar. Alam ko ang gagawin ko, kaya huwag kang matakot. Tugon ni Lolo Ponce. Malaki naman yung tiwala ko sa iyo, Lo. Alam kong makakayanan mo yung hamon ng taong yun. Isa pa, nandiyan naman si Tio Gringo at hindi niya tayo pababayaan. Basta't magtiwala ka lamang sa tsuhin mo. Ngayong alam ko na kung bakit hindi siya nagpapakita sa loob ng maraming taon. Nagpalakas ang taong yon at nag-aral ng iba pang kaalaman. Sa bawat araw na nagdaan, patuloy na lumalala ang kondisyon ng mga pasyente. Ngunit nanatiling kalmado si Lolo Ponce. Bagaman nagagawa niyang lunasan ang mga sakit, paulit-ulit lamang itong bumabalik. Unti-unting nararamdaman na matanda ang panghihina. Hanggang sa isang araw, kusa nang bumagsak ang katawan ng matanda. Edmar, sabihan mo ang mga magpapagamot. Hindi ko sila mahaharap ngayong araw. Humingi ka ng dispensa at kung maaari, pabalikin mo na lamang sila bukas. Wika ni Lolo Ponce. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala sa kanila. Magpahinga na muna po kayo. Tugon ng binata. Lumabas si Edmar. Hinarap ang mga pasyente. Papauwi na sana nito ang mga tao. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking nakasuot ng sombrero de banig. Nakaupo ito sa sala habang kausap ang isang pasyente.
natulala sa kinatatayuan ng binata dahil hindi ito makapaniwala na nagbalik ang kanyang tiyuhin. O Edmar, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bakit hindi mo kunin ng mga lana? Magsisimula na ako sa panggagamot. Wika ni Tio Gringo. Dali-dali namang kumilos ang binata at tarantang iniabot ang mga gamit sa tiyuhin. Tio Gringo, kayo na nga ba yan? Tanong ng binata. Sino ba sa tingin mo? Tugon ng lalaki. Teka Tio, kayo din po ba yung lalaking pumunta dito at nagbato ng tigalpo sa akin? Oo, ako nga yun. Sinusubukan ko lang kung lumakas ka na. Pero mukhang hindi mo naman pinag-aralan ang lahat ng tinuro sa'yo ni tatay. Hindi pa kasi ako handa, Tio. Kaya nagdadalawang isip ako na baka hindi ko rin magawang makapanggamot. Minsan, ang pag-aalinlangan ang nagiging hadlang para magtagumpay tayo. Pero ayos lang yan. Ngayong nandito na ako, wala ka ng dahilan para hindi matutunan ng lahat ng mga nalalaman ko. Kung ikaw mismo magiging maestro ko, walang problema, Tio. O siya, tulungan mo muna ako rito at marami-rami pa tayong gagamutin. Wika ni Tio Gringo. Nagpatuloy sa panggagamot ang dalawa. Nagtataka naman si Lolo Ponce kung bakit hindi kagad nakabalik si Edmar. Kaya lumabas ito ng silid. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita si Tio Gringo na inaasikaso ang mga pasyente. Hindi na nagpahalata pa ang matanda. Muli itong bumalik sa kwarto upang magpahinga. Ngunit sa kaloob-looban nito, masaya si Lolo Ponce dahil sa wakas, bumalik na ang anak. Gabi na nang matapos ng dalawa ang gamutan. Masaya si Edmar dahil hindi na sayang ang pagod ng mga tao sa pagpunta. Nalunasan pa ni Tio Gringo ang kanilang mga karamdaman. Kinabukasan, maagang bumangon si Edmar at nagsibak ng mga kahoy na panggatong. Maya-maya ay lumabas si Tio Gringo. Bit-bit ang timpa. Iwanan mo muna yung mga yan. Samahan mo akong magigib ng tubig inumin sa balon. Wika ni Tio Gringo. Inilapag ni Edmar ang palakol at kumuha ng isa pang balde. Nagpunta ang mga ito sa balon. Ngunit napakaraming tao. Mukhang kailangan pa nating pumila. Ayos lang ba sa'yo? Kung gusto mo, balikan mo na lang yung ginagawa mo doon. Wika ni Tio Gringo. Ayos lang po, Tio. Isa pa, konti na lang naman yun eh. Matatapos ko din yung pagsisibak ng kahoy bago man ang halian. Tugon ni Edmar. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ng mga ito ang pagbubulungan ng mga tao at isa-isang nagsipag-alisan. Anong problema? Bakit parang nagsipag-alisan ng mga tao? Wika ni Tio Gringo. Tinignan ni Edmar ang balon. Laking gulat nito dahil kulay itim na ang tubig at naglalabas ito ng napakabahong amoy. Tinanong ng binata ang mga tao at napag-alaman na bigla na lamang naging gano'n ang tubig nang walang dahilan. Ano kaya yung problema, Tio? Bakit biglang nangitim yung tubig sa balon? Tanong ni Edmar. Sandali lang. Parang nakapagtataka naman yatang bigla-biglang iitim ang tubig. Sa pagkakaalam ko, napakalalim ng balon na yan at hindi basta-bastang iitim
dahil nakakonekta ito sa bukal sa bundok. Maliban na lang kung sinadyang lasunin yung tubig. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa nito. Kailangan nating kausapin si tatay. Pero teka, alam pa niyang nagbalik ako. Hindi pa siya lumalabas sa silid niya. Yan din yung pinag-aalala ko. Masama yung pakiramdam ni Lolo kagabi. Kaya nga hindi siya lumabas ng silid para manggamot. Kaninang umaga hindi rin siya bumangon para magkape. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umuwi ang magtsuhin. Tinignan sa kwarto ang matanda. Ngunit hindi pa din ito bumabangon. Tay, kumusta po yung pakiramdam niyo? Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. Wika ni Tio Gringo. Hindi na mahalaga ang bagay na yung Gringo. Ang importante sa ngayon, nandito ka na. Nahaharap tayo sa isang malaking hamon. Isang mambabarang ang nagdudulot ng sakit sa baryo natin. Kilala ka ng taong yon. May ideya ka ba kung sino siya? O tay, kilala ko yung taong yun. Si Nonoy. Minsan ko na siyang nahuli nang barangin niya ang isa sa mga naging pasyente ko. Ang pagkakamali ko lang, binuhay ko pa siya. Siguradong naparito yun para magiganti. Masyado ng marami ang pinahirapan ng taong yon. Sa palagay ko, oras na para tapusin mo ang sinimulang laban. Yan din ang dahilan kung bakit ako lumantad. Ang totoo niyan tay, hindi naman talaga ako lumayo Nasa paligid lamang din ako. Nagpapalakas at nag-iipon ng mga bagong kaalaman. Alam ko, pero aaminin ko sa'yo na inakala kong nawala na sa loob mo ang panggagamot. Hindi maaaring mangyari yun tay. Ito ang buhay na kinagisnan ko. At hindi maaari na talikuran ng katungkulang sinumpaan natin sa Diyos Ama. Ako lang palang nag-isip ng masama. Pasensya ka na anak, dahil napakahina ko na ngayon. Hindi na kagaya ng dati. Hindi ka humina tay. Nagkataon lang na sunod-sunod ang ataking pinagagawa ng mga kalaban. Pero huwag kang mag-alala. Ngayong nakabalik na ako, magkasama na tayong lalaban. Tiyo, gusto ko din pong tumulong. Kaso, hindi po ako ganun kabihasa sa gamutan Kakailanganin ko ang tulong mo, Edmar. Ang simpleng bagay na ginagawa mo, malaking tulong na yon para sa amin. Tara na, tulungan mo muna akong gamutin si tatay. Pag-uusap ng mag-anak. Matapos ang pag-uusap, inihanda ni Edmar ang gagamitin ng tiyuhin. Sinimula ni Tio Gringo ang panggagamot sa ama. At nang matapos ito, parang walang nangyari. Muling nanumbalik ang lakas ni Lolo Ponce. At sa pagkakataong yun, magkasabay nilang hinarap ang mga nagpapagamot. Paano yan, Tiyo? Siguradong nakarating na kay Nonoy na nandito ka. Wika ni Edmar. Ayos lang na malaman niyang nandito na ako. Meron akong binabalak at dito ko kakailanganin ng tulong mo. Tugon ni Tio Gringo. Po, ano naman po yung gagawin ko? Simple lang. Magpapanggap ka na ako ikaw. Wika ni Tio Gringo. Nag-usal ng mga dasal ang tiyuhin at iniihip ito sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Edmar dahil nang tignan nito ang tiyuhin. Parang nakatitig lamang siya sa salamin. Paano mong nagaya yung itsura ko, Tiyo? Isa ito sa mga kakayanang natutunan ko noong umalis ako. Isa itong uri ng sabulag
Nagagawa kong linlangin ang paningin ng sinuman. Parehong may kakayanan at wala. Hindi nila malalaman ang totoo kong pagkatao dahil pati ang aura ko na itatago ng sabulag na ito. Saan naman po galing yung kakayanang yan, tiyo? Dahil sa mutyang to. Wika ni Tiyo Gringo. Nilabas nito ang suot na kwintas. Isa itong itim na bato na merong mga butas. Mabigat ito na parang yari sa bakal. Ano naman po yung batong yan, tiyo? Hindi ordinaryong bato ang hawak ko, Edmar. Ito ay mutya ng hunyango. May kakayanan itong itago ang totoong katauhan ng may tangan. Sa tamang paggamit at pagbasa ng mga orasyon, kaya din itong magtanggal ng kakayanan ng kahit sinong may tangan. Kahit ba mambabarang, tiyo? Oo, Edmar. Kahit pa pinakamalakas na mambabarang, kaya nitong tanggalan ng kakayanan. Ito ang sikretong hindi pa nalalaman ni Nonoy. Ngayon, tiyo, ano namang gagawin ko? Magtago ka lang. Hayaan mong ako ang tumulong kay tatay mamaya. Antayin mo ang hudyat ko. At sa oras na magpakita si Nonoy, saka ka lamang lumabas. Pag-uusap ng magtiyuhin. Kinagabihan. Matapos mailahad ni Tiyo Gringo ang plano sa pamangkin, itinuloy nito ang panggagamot. Maging si Lolo Ponce, hindi nakilala ang binata. Inakala nitong si Edmar pa din ang katuwang sa panggagamot. O Edmar, nasa ng tiyuhin mo? Akala ko ba itutulungan niya tayo rito? Ako po ito, Itay. Huwag ka lang magpapahalata. Tugon ni Gringo. Nagulat si Lolo Ponce nang madinig ang boses ng anak. Aba ano na namang kalokohan niyang Gringo? Ano na naman ang binabalak mo? Tanong ni Lolo Ponce. Basta, walang dapat makalam na ako ito. Malakas ang suspecha ko na mauhuli natin ngayon si Nonoy. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya ay isa sa mga pasyente ni Lolo Ponce ang dumating. Ang isang ito, biktima ng mambabarang. Humanda ka na't susubukan ko siyang hulihin. Hindi na kailangan, Tay. Kailangan mo lang malaman kung saan siya nagtatago. Nang sa ganun, ako mismo ang pupunta sa kanya. At paano kung gagawin yon? Bago ko pa malaman, kagad na siyang kumakalas. Ilang beses ko na ding sinubukan yon, pero hindi ko talaga magawang hulihin ang mambabarang. Wika ni Lolo Ponce. Pinakiusapan na matanda ang mga tao na kailangan niyang unahin ang nabarang dahil nag-aagaw buhay na ito. Pumayag naman ang mga tao. Sinimula ng dalawa ang panggagamot. At sa tulong ng mga bagong kaalaman ni Tiyo Gringo, nagawa niyang pasanibin ang mambabarang. Sa palagay ko, nasa katawan na ng pasyente mo ang mambabarang. Huwag kang magpapahala, tatay. Hindi niya alam na nandito ako. Anong ginawa mo? Paano mo siyang naigapos sa katawan ng pasyente? Saka ko na ipapaliwanag sa iyo, tay. Sa ngayon subukan mong magtanong at sikapin mong magtagal ang pag-uusap niyo. Hanggang 5 minuto lamang ang kaya kong itagal, Gringo. Masyado nang mahaba ang 5 minuto, tay. Kaya kong matunton ang kinaroroonan niya sa loob lamang ng 3 minuto. Wika ni Tiyo Gringo. Sinimulang kausapin na matanda ang mambabarang na nakasanib sa katawan ng pasyente. Ngunit hindi ito nagsasalita. Alam na matandang nakasapi na ito
dahil iba na ang kilos ng kanyang ginagamot. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang matanda. Nagtatanong ng kung ano-ano hanggang sa tuluyang matukoy ng binata ang kinaroroonan nito. Mukhang walang pag-asang sumagot ang mambabarang na ito, anak. Ano na ang susunod kong gagawin? Ako na hong bahala, tay. Asikasuhin mo ang pasyente. Edmar, tara na. May tutugisin tayong mambabarang. Hindi na nagtanong pa si Tio Gringo. Bagaman nag-aalala ito kay Edmar, sinigurado naman ng binatang pangangalagaan ang pamangkin. Pinuntahan ng dalawa ang pinagtataguan ni Nonoy. Nakita nila itong nakatayo sa labas ng bahay. Pawis na pawis. At ng mga sandaling yun, dalawang Edmar ang nakikita ng mambabarang. At anong ginagawa mo rito, bata? Huwag mong sabihin na ikaw ang nakasagupa ko kanina. Ako nga. Bakit? Hindi ka makapaniwala, no? Imposible. Dahil alam kong wala kang kakayanan, ni hindi mo nga nagawang protektahan ang sarili mo nung una tayong magkita. Pasensya ka na. Di kasi ako nakapaghanda ng mga oras na yun eh. Isa pa, bakit ko naman ipapaalam sa iyo ang kakayanan ko? Nung mga sandaling yun, si Edmar ang kausap ni Nonoy. Nakatayo lamang si Gringo sa tabi ng pamangkin. Napansin naman ni Nonoy ang isa pang Edmar, kaya kagad nitong nalaman ang plano ng binata. Isa sa inyo ay ilusyon. Hindi ko alam na may itinatago ka din palang ganyang kakayanan. Isang tao lang ang kilala ko na may kakayanang gumawa ng ilusyon. At yun ay ang duwag mong tiyuhin. Ganun ba? Pasensya ka na. Pero hindi duwag ang tiyuhin ko. Sa katunayan, nandito nga siya ngayon eh. Wika ni Edmar. Nagulat si Nonoy nang sabihin ito ng binata. Matapos ay sabay na tumakbo ang dalawa. Papalit-palit ng pwesto para lituhin ang mambabarang. Ngunit nakagawa ito ng paraan para matukoy kung sino sa kanila si Gringo. Nagbato ito ng tigalpo at sa kasamaang palad, tinamaan si Edmar. Kagad itong natumba at naiwang nakatayo si Tio Gringo. Hindi mo ko malilinlang, Gringo. Ginamit mo pa talaga ang pamangkin mo para lansihin ako. Nandamay ka pa ng mga inosente. Wika ni Nonoy. Wag mo akong alalahanin, Tio. Ngayon na ang pagkakataon para matalo mo ang taong yan. Huwag mo nang sayangin. Wika ni Edmar. Nagulat si Nonoy dahil nakapagsalita pa ang binata sa kabila ng malakas na tigalpong binato nito. At paano mo nagawang makapagsalita? Malakas ang tigalpong ibinato ko sa'yo. Dapat paralisado na ang buong katawan mo. Huwag kang magugulat, Nonoy. Hindi lang ikaw ang umuunlad sa larangan ng lihim na karunungan. Wika ni Tio Gringo. Hindi na ito nagsayang pa ng pagkakataon. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinatatayuan ni Nonoy at dinikit sa katawan ng mambabarang ang hawak na mutya ng hunyango. Noong una, hindi pa nito naramdaman ang epekto. Ngunit nang maglaon, unti-unting bumigat ang pakiramdam. Hanggang sa tuluyang nakalas ang binato niyang tigalpo kay Edmar. Nangangahulugan na nawawalan na ng bisa ang kanyang mga dasal pang proteksyon. Ano tong idinikit mo sa akin? Tanggalin mo.
Bitawan mo ko. Wika ni Nonoy. Bakit? Ramdam mo na ba ang unti-unting pagkalas ng kakayanan mo? Yan ang epekto ng mutya ng ngunyango. Una, tatanggalin nito ang kakayanan mo sa paglagay ng depensa. Ikalawa, hihigupin ito ang anumang enerhiya mula sa katawan mo at sa mga mutsyang tangan. At panghuli, tuluyang ka nang hindi makakagamit ng dasal at mawawala ang kakayanan mo sa pambabarang. Tugon ni Tio Gringo. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Magbabalik ako at maniningil. Iginalulungkot ko, Nonoy. Pero hanggang dito ka na lang. Noon pa sana kita tinapos eh. Kaso may awa pa akong naramdaman. At aaminin ko, umasa ako magbabago ka pa. At gagamitin ang kakayanan mo sa tama. Pero nagkamali pala ako. Nabulag ka ng kapangyarihan at salapi. At ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mong pagkakasala. Wika ni Tio Gringo. Hawak pa din ito ang mutya habang nakadikit sa katawan ni Nonoy. Unti-unti itong tumatanda at tila natuyo ang balat ng mambabarang hanggang sa tuluyan itong naging abo. Dito nagwakas ang labang nagsimula. Maraming taon na ang nakararaan. Tuluyang gumaling ang mga tinaniman nito ng sakit. Ngayong wala na si Nonoy, Tio, siguradong hindi na babalik yung sakit ng mga pasyente nyo. Hindi ako magpapakasigurado, Edmar. Marami pang kagaya niya sa paligid na maaaring maghasik ng lagim anumang oras. Kaya ihanda mo na ang sarili mo dahil magsisimula na ang totoo mong pagsasanay. Pag-uusap ng dalawa. Tinuruan ni Tio Gringo ang pamangkin sa larangan ng panggagamot at kalaunan. Nagawa nitong matutunan ang lahat ng karunungang taglay ng angkan. Si Edmar na din ang humalili kay Lolo Ponce. Samantalang si Tio Gringo naman, patuloy na inaalalayan ang binata sa kanyang mga gawain. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nanggagamot si Edmar. Bagaman wala na ang lolo at tiyuhin. Taglay naman ito ang mga karunungang naman at ang mutsyang hunyango na ibinigay sa kanya ng tiyuhin. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Anita. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nasa elementarya pa lamang si Anita. Kasama ang kapatid na si Lusing. Nasa ika-5 baitang na si Anita. Samantalang ika-4 naman ang kapatid. Madalas silang walang baon. Tanging nilagang kamote at saging ang binabalot ng ina para kahit papano ay meron silang makain sa paaralan. Ngunit hindi naman ito naging hadlang sa dalawa para lalong magsumikap. Lahat ginagawa nila para lang makatulong sa ina. Ito lamang ang kumakayod sa pamilya. Dahil ang ama ay walang silbi at puro paglalasing lamang ang inaatupag. O mga anak, Sabado ngayon, mamumulot ba kayo ng basura sa palaisdaan ni Domeng? Ang sabi magpapalinis daw yun ng kwadro niya. Gusto niyo bang magpalista? Tanong ni Nanay Loli. Oo, Nay. Nagpalista na po ako kahapon. Hindi ko lang po alam kay ate. Sayang din yun. 15 ang bayad sa kada mapupunong maliit na balde. Simple lang din yung gagawin. Kukunin lang lahat ng basura sa palaisdaan. Tugon ni Lusing. Anay,
Sino po bang naglilista? Bakit hindi mo ko sinama? Ikaw talaga, Lusing. Kahit kailan wala kang bilib sa akin eh. Tatawid na naman ba yan sa ilog? Ganito na lang. Ako ang hahawak ng balde. Ikaw naman yung tagahila para gawin kong salbabida. Naku, wag na ate. Inay, may hirapan lang po kung kasama si Anita. Ni hindi nga yan marunong lumangoy. Papapahamak lang kami. Pag-uusap ng mag-anak. Kahit anong pangangatwiran sa ina, nasunod pa rin ang kagustuhan ni Anita. Ang ikinakabahala lamang ni Lusing ay ang tawiran. Wala man lamang bangka o balsa na maaaring gamitin sa pagtawid ng ilog. May kalayuan din ang nasabing kwadrong ipapalinis. Mahabang lakaran at tatawid pa sa ilog bago makarating. Sa pagpupumilit ng kapatid na mailista, wala na ding nagawa si Lusing kundi sundin ito. Naisip na kahit papano, mas kikita sila kung dalawa sila. Sabado ng umaga ang nakatakdang pag-uumpisa ng trabaho. Maaga pa lamang, hinandaan na sila ng ina ng mababaon sa biyahe. Tag-isang kamote at saging saba ang binalot sa dahon ng saging. Nilagay sa plastik kasama ang isang galong tubig. Inilagay ito sa balding gagamitin. Naglagay na din ng asin at kalamansi ang ina kung sakaling gusto ng mga anak ng masasawsawan. Nak Lusing, ikaw na ang bahala sa kapatid mo ha. Mas kabisado mo yung lugar, lalo na yung tawiran. Dito kayo dumaan malapit sa daungan ng mga bangka. Mas mainam kung may makasalubong kayo na pwede niyong mapakiusapan. Lusing, pwede niyo naman sigurong mahiram yung bangka ng tiyuhin niyo. Ibalik niyo lang pagkatapos. Wika ni Nanay Lolit. Naku Nay, mas gugustuhin ko pang humawak sa balde. Alam niyo naman pong hindi din ako maalam sumakay ng bangka. Kaya ayaw kitang kasama eh. Dagdag isipin patuloy. Pero sige na, nandito na din lang tayo. Nailista ka na din, kaya dalian mo na at aalis na tayo. Mahirap maabutan ng pagtaas ng ilog, Nay. Mahaba po yung lalangoyin ko. Wika ni Lusing. Kumuha ng balabal ang ina para sa dalawang anak. Ibinalot ito na makapal na plastik kung sakaling malamigan sila sa daan. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan ng binagtas ng dalawa ang mahabang ilog. Malapit na sila. Ngunit may nakasalubong sila na matandang halos hindi na makalakad. Tahimik lamang ang dalawa noong una. Ngunit nagulat ang magkapatid dahil namumula ang mga mata ng matanda. Nasipat din nilang naglalaway ito at umaangil ng mahina. Hindi naman madaling masindak ang mga bata lalo na si Lusing. Bago pa man makagawa ng kung ano ang matanda, kagad na itong nagsalita sa kaharap. Anita, naglagay ba ng asin si Nanay sa balde? Baka kasi nakalimutan natin. O Lolo, saan po ang punta ninyo? Naku, wala man lang po kayong kasama sa paglalakad. Mahirap na. Baka matisod po kayo at malaglag sa palaisdaan. Wika ni Lusing. Oo nga Lo. Gusto niyo po bang ihatid po namin kayo dun sa dulo? Saka, hindi po kayo taga dito, tama? Ngayon lang po namin kayo nakita eh. Anita, Naudlot ang sasabihin ni Lusing nang may biglang umubos sa likuran. Ito ang kapitbahay nilang nagpalista din para sa paglilinis ng kwadro. Tawagin na lang natin sa pangalang Jonard. Nabaling ang atensyon ng dalawa sa dumating. Manong Jonard, pwede po ba kami makisakay sa bangka mo? Itawid mo lang kami dyan sa kabilang ibayo. Lalakarin lang po namin. Wala po kaming bangka na masasakyan eh. Saka itong si Anita hindi naman marunong lumangoy. Wika ni Lusing. O siya, kinadoming din ba ang punta ninyo?
Sige na, sumubay na kayo sa akin. Doon din naman ang punta ko. Iikot tayo sa kabila ng ilog. Maraming mga aso pag ninakbay niyo yung daan na yan. Tugon ni Mang Jonard. Ayun, may masasakyan na tayo. Maraming salamat po ah. Hulog po kayo ng langit. Wika ni Anita. Nakangiti ang dalawa habang naglalakad kasama si Mang Jonard. Nang ibabaling na sana ang tingin sa matanda. Nagulat sila dahil wala na ito. Hinanap pa nila ang nakasalubong kanina. Ngunit laking pagtataka dahil ang layo na ng narating nito. Napailing na lamang ang dalawa at nagsalita. Manong, napansin mo po ba kanina yung kaharap naming matanda? Halos kanina lang hindi makalakad pero ayun. Tignan mo po halos tinakbo na niya papunta roon. Wala naman akong napansing kaharap niyo. Sige na, sumakay na kayong dalawa. Tatanghaliin na tayo. Yung pulang bangka yun ang sa akin ha. Wika ni Mang Jonard. Nagmamadali naman ang dalawa na sumakay ng bangka. Daungan ito kaya sadyang maraming nakahilerang bangka sa lugar. Habang nasakay, hindi maiwasan ng magkapatid na pag-usapan ang mga naganap. Lalong hindi nawaglit ang pag-iisip ng mga bata na baka masamang tao ang matanda. Ilang sandali pa'y narating na nila ang lugar. May iilan ang nag-uumpisa na mamulot ng basura. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Humanap sila ng malilim na lugar para mapaglagyan ng mga baon. Patakbo pa ang dalawa sa pagbaba na tila masaya sa kanilang gagawin. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi lamang basura ang napulot nila sa lugar. Hindi din literal na basura ang kukunin, kundi ang mga nagsisilakihang mga suso at mga uhay. Maliban sa pera, pwede nilang maibenta ang mga napulot. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil halos nakasampung balde na sila sa sobrang lapad ng pagkukunan ng basura. Kahit may mga kasama, mabilis gumalaw ang dalawa lalo pat sanay talaga ang mga bata sa ganitong trabaho. Hapon na ng mga sandaling yun, nagliligpit na ang lahat para mapatignan ang mga naipon at makakuha ng bayad sa naging trabaho. Aba, napakasipag nyo namang dalawa. Yung mga kasama nyo, ni hindi man lang nakadalawang balde. Pero napahanga nyo ko. Dahil dyan bibigyan ko kayo ng bonus. Sakay lilista ko kayo uli para sa susunod na Sabado ha. Bumalik kayo rito. O siya, sige na, kung makaya nyong dalhin pa uwi ang nakuha nyo. Umpisahan nyo ng dalawa at palubog na ang araw. Wika ni Mang Doming. Maraming salamat po Mang Doming. Malaking tulong po ito sa amin. Sige po, magpapatulong na lang po kami. Sayang naman kung hahayaan lang yan. Pwede pa po yung makain Oo nga po. Sige na po salamat ulit. Lusing, paano natin bibit-bitin yan? Ang bigat Sa kapalubog na yung araw baka gabihin na tayo. Yung kaya lang natin Anita. Nandiyan naman si Manong Jonard, papatulong tayo. Sandali, hahanap lang ako ng sako para isahan na yung paglagay natin ha. Wika ni Lusing. Madiskarting bata at walang hiya-hiya kung kumilos. Madiskarting bata at walang hiya-hiya kung kumilos. May mga sakong nakabitin sa papag ni Mang Doming. Hiningi niya ang mga ito at hindi naman nagdalawang isip ang matanda. Minuto lang ang lumipas. Naisilid na nila ang lahat ng mga nakuha sa sako. Kinausap na din niya si Mang Jonard na sasabay ulit sila at magpapatulong sa pagbubuhat. Magbabayad na lamang sila kung sakali. Dalian na natin mga bata. Palubog na ang araw. Lusing, doon ka sa dulo. Anita, dito ka malapit sa akin. Igitna natin ang mga sako para balanse ang bangka.
Wika ni Manong Jonard. Ilang sandali pa ay naikarga na nila ang lahat. Habang nagsasagwan, nilalamig na ang dalawa dahil sa maghapong nakababad sa tubig. Kinuha nila ang balabal at nagsaklob habang hinihintay ang pagdaong ng sinasakyan. Medyo mabagal ang takbo ng bangka dahil sa bigat ng karga. Halos kalahating oras nang nagsasagwan si Manong Jonard, ngunit hindi pa din sila nakakadaong. Dala ng pagod ng dalawa, habang nakaupo ay nakaidlip ang mga ito. Lusing, gising na, nandito na tayo. Anita, nako, nakatulog na kayong dalawa. Nag-aalala ako sa inyo mga bata kayo. Nasaan ba yung tatay nyo? Mabigat itong bubuhati natin ha. Madilim na din sa lugar. Wala man lang tayong baong sulo. Sa susunod, dapat may dala tayong ilaw para kahit gabihin tayo. Mga bata, huwag mag-unahan. Sabay-sabay tayong lalakad. Ako na ang magbibitbit ng sako. Kayong dalawa sa mga balde at sagwan. Wika ni Mang Jonard. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang maglakad. Halos nasa gitna ay may naaninag si Lusing. Naalala niya ang matanda. Kahit medyo madilim na, naaninag dito sa hindi kalayuan ang figura ng tao. Manong, nakikita niyo rin po ba? Sandali, tumigil muna tayo. Manong, sigurado po kung aswang yan. Diyos ko, may bagat. Teka lang, Lusing, yung supot natin na may asin kanina. Mang Jonard, huminto po muna tayo. Delikado, baka biglang dambahin tayo eh. Huwag kayong matakot mga bata. Diretso lang. Ako na ang bahala. Natatakot kayo. Mga susutong dala natin. Pag humarang yan mamaya, ipupukpok ko sa kanya tong sako. Sige, tuloy lang. Walang hihinto. Malapit na tayo sa baryo. Wika ni Mang Jonard. Dumiretso lang sila ngunit biglang lumundag sa harapan nila ang nilalang. Ang pula ng mga mata na naaaninag kahit madilim ang paligid. At tila asong umaangil habang kaharap nila. Ngayon pa talaga damuho. Pagod na kami. Kung gusto mo, bibigyan ka na lang namin ng suso para kahit papano may masipsip ka. Hindi yung tatakutin mo kami. Sumugod ka nang maihambalos ko sa iyo tong sako. Wika ni Mang Jonard. Sige na, Manong. Bigyan na lang natin siya ng suso at uhay. Baka gusto niya po eh. Mananakot pa. Kaninang umaga pa yan eh. Wika ni Lusing. Ibinaba ni Mang Jonard ang sako. Umaangil ang kaharap at pinagbabato nila ito ng uway. Tila malaking bato ang tinatapon nila papunta sa umaangil na nilalang. Maya-maya pa, may mga sulo na papalapit sa kanila. Dumating ang mga kapitbahay kasama ang ina ng mga bata. Doon pa lamang sila tumigil sa pagbato nang nasipat nilang nagsitakpuhan ang mga taong may sulo papalapit at nakita din ang nilalang. Halos mapuno ang paligid ng mga taong may dalang suso. Nakita ni Anita na lumundag ang nilalang sa damuhan at hindi na nakita kung saan sumuot. Nilapitan sila ng ina at niyakap. Ayos lang ba kayo mga anak? Nag-aalala ko. Gabi na pero hindi pa kayo nakakauwi. Jonard, maraming salamat ha. Ikaw pala yung kasama nila. Sa susunod, nailis na sila ulit. Magaling daw kasi mamulot ng mga bata eh. Kasama din ako syempre. Ibebenta nila tong mga uway. Yung sa akin pang ulam lang ang dala ko. Ibang mag-isip yung mga anak mo, Lolit. Talo pa nila yung amang lasinggero. Tara na po. Gusto ko na pong matulog. Anita, bitbitin mo na to tapos bigyan mo si Manong Jonard ng 20 ha. Mahirap kayo magbuhat. Nagtawanan pa ang dalawang bata.
nang maalala ang nakuhang bonus sa may-ari ng palaisdaan. Habang ang mga tao namang kasama ng ina, nagsipag-uwi na rin. Nagpasalamat ng marami si Nanay Loli dahil may mga tao pa ring ibibigay ang Diyos para gumabay sa kanila. Hindi man naging maswerte sa asawa, naging maswerte naman ito sa dalawang anak, na kahit nakaranas ng nakakatakot na kababalaghan, ni hindi man lamang ito nagdamdam, bagkus ay nanatili pa rin positibo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.